binasag na ang katahimikan ni dating Speaker Martin Romualdez. Di ko alam kung narinig niyo po ang kanyang paliwanag dahil parang hindi yata pinagbigyan na siya'y makaalis tapos marami siyang mga sinabi. Ano ang nararamdaman niyo po, possible na nakikita ninyo sa nararamdaman ng dating speaker? Siya ba ay tila nilalaglag na o ilalaglag na kaya't ganito ang kanyang mga naging pahayag? Well, una sa lahat nakakapagtaka at we have to give credit din sa ating ombudsman Boying Remulla. Maraming talagang tingin ko isa ako dun sa mga nagulat dun sa pagpapasya niya na talagang kahit papaano talagang umiiral pa rin din at meron talagang partiality na nakakaasa yung taong bayan na ginagawa ng ombudsman ang kanyang trabaho bilang pagiging impartial. Kasi ako nagulat na hindi pinayagan o merong ibang approach ang ombudsman na hindi pagpayag o hindi pag-aalaw, bagamat inalaw siya ng House of Representatives pero hindi siya inaalaw ng ombudsman na makaalis at makaliban ng bansa para magpa-check up sa Singapore. Pero ang gusto ko sanang bigyan ng tuon ng pansin dito, parang nakakapagtaka na all of a sudden na nung nahuli si former Representative Zaldico, biglang yung pattern na magpa-check up sa ibang bansa ang naging direksyon ni former Speaker Martin Romualdez. Pwede nating sabihin na coincidence lang ba siya? Pero anong sumunod na naging aksyon niya ay biglang binasag niya ang kanyang katahimikan. Di umano, dun sa pahayag niya, nang magsalita siya tungkol sa usapin ng flood control issue na tingin ko long overdue na dapat matagal na siyang nagbigay ng pahayag patungkol dito, diretsong mismong sa kanya na talagang inaasahan ng taong bayan na ano ba talaga, may kinalaman ba siya, ano yung mga resibo o ano yung mga pupwedeng magbigay daan para talagang sabihin niya na yung kiniklaim niya ay siya ay inosente o wala man lamang na kinalaman pagdating dito sa usaping ito na talaga namang buwan nang nakalilipas pero hindi matuldukan at talagang ito nakikita na natin ngayon na turn of events na talagang siguro nilalayo ng Diyos na tulungan tayo at talagang may patnubay na ang Poong May Kapal na talagang mapanagot kung sino man yung dapat mapanagot pagdating dito sa usaping ito. Pero dito kung babasahin natin, no, at pakikinggan natin yung kanyang nabanggit, parang meron siyang alam eh. Kumbaga parang sige, gipitin niyo pa ako at handa kong ilahad kung ayaw niyo sa usaping legal, kung sa court of public opinion, meron din akong ilalabas. Parang ganun eh. Bakit pa pinipigil pa? So ibig sabihin, may something. Meron po talaga at saka kung titignan natin, ayan na parang yung sa akin ang mag-iisip ka is the pattern. So, ano ba to? Dahil ba sa pagkakahuli ni Representative Saldico, biglang all of a sudden, nagbigay siya ng ganyang pahayag. Maaari niya itong gawin at ginawa matagal na. Pero doon sa tema ng kanyang mga pahayag, mukhang meron din siyang nalalaman at tingin ko imposibleng wala siyang nalalaman kasi tandaan natin pagdating sa huli ang nag-a-approve ng budget at ang nag-a-approve ng lahat ng ito ay ang speaker at ang counterpart niyang Senate President. So ako dalawang bagay lang yan. Talaga bang wala siyang alam o maaaring talagang hindi niya lamang nalaman dahil usapin ito ng kawalan talaga ng alam o issue ng competence which tingin ko hindi naman pagdating dun sa ikalawa kong argumento. So talagang kaabang-abang kung ano pa yung mga lalabas na pahayag at pasabog lalo na't eto na nandirito na ngayon na matter of time. Ang nakikita ko Sir Admar
na sana all efforts na mapabalik talaga dito si former Representative Saldico, kasi naniniwala ako na siya talaga yung susi dito eh. At ang katulad nga ng sinabi ko eh, kung yung bang statement niya na binitawan niya doon sa kanyang mga pahayag dati ay tutungtungan niya at maninindigan siya dito, at hindi pagbalik niya dito eh parang mag-iiba yung hangin. So yun ang kailangan nating abangan patungkol dito. Opo, para bang hindi nagtutugma kasi ang kanyang paliwanag from April 20, which is ngayon ay April 21, hanggang Mayo 4 ata, no, ay magpapa-angioplasty surgery siya. Mhm. Tapos naglabas siya ng video. Tumutugma ba na merong kailangan ganun sa kanya? Or kung babasahin mo yung mga komento, nako, baka hindi na babalik yan sa Pilipinas kapag nakalabas. Tapos natunugan ng siguro, sabi naman ibang netizen, baka natunugan ng ibang mga kasabot. Kaya wag payagang makaalis. Of course, karapatan niya, preferensya niya, meron siyang resources kung nais niyang gawin ng procedure na yun doon sa ibang bansa, ano niya yun, karapatan niya yun. Pero hindi itong procedure naman na to, Sir Admar, sa pagkakaalam ko eh hindi naman na rin din magpapahuli ang ating bansa, at marami nang mahuhusay na doktor at ospital dito po sa atin sa Pilipinas. Pero surprisingly, yung pattern nga na bakit gano'n na parang mahaba, kasi ang pagkakaalam ko, kapag natapos yung procedure na yan, kung talagang may need na magpahinga, 1 linggo, pwede ka na ulit na makabalik, kasi parang walang nangyari sa iyong pagka natanggal na yung bara, assuming na yung dahilan niya talaga. Pero yun, pahayag ni Ombudsman Boying Remulla, talagang parang bakit ganun yung pattern na nakikita natin na kapag merong mapapanagot para maiwasan na maging Zaldico issue ulit ito, na ito na parang parating yung isa, aalis naman yung isang idinadawit din. So ako, mahalaga na talagang magandang move, at saka talagang ako talagang dapat na tamang naging desisyon ng Ombudsman na hindi payagan ang pagpapaalis. Pero kung babasahin natin between the lines, kasi nabanggit niya yung mga yung mga pangalan, kung sino nga ba, saan ba dadaan, paano ba kumikilos ang pagbabudget hanggang sa pag-i-implement ng budget. Pero parang na parang kung i-analisa mo, parang ang sinasabi ay hindi lang ako yung dapat na pansinin dyan. Dapat meron din dyan sa executive. Meron din dito sa legislative. Marami namang mga nag-aano dyan. Di ba? Parang ganun po, Prof. Yun din yung basa mo. Tingin ko, ang basa ko din, Sir Admar, no? Calibrated muna yung kanyang mga pahayag kanina. At tingin ko kapag mas lulmalim pa ito, mapipwersa siya na mas magsalita pa at maglabas na ng resibo at ilahad na ang kanyang nalalaman. So kung meron man, tingin ko, at sa aking pananaw lamang, ang susi dito na unang-una si Saldico. Pero ang tingin kong importanteng personalidad dito na talagang nakakaalam din ng nangyari ay of course si former Speaker Martin Romualdez at Senate President back then, Chis Escudero, kasi the bucket stops sa kanila sapagkat sila yung nag-a-approve eh. So, counterpart ng dalawang yan. I will suspend judgment kung, of course, on the other hand, kung mayroon bang iba pang dawit o may galing ba dyan sa Malacanang. Pero the bucket stops from both leadership ng House of Representatives at saka Senate. Pero yun nga pag tinitignan mo yung kanyang pronouncement, very calibrated, tingin ko kapag mas lumalim pa, maaaring mapuwersa siya na maglabas ng resibo at talagang ilahad na kung ano yung kanyang nalalaman. Pero ako panawagan natin siguro, wag na sanang dumating pa dun sa ganung klaseng punto.
all in na natin nang sa gayon magkaroon din ng tamang mapanagot na kasi ilang buwan na tayong sinisingil nito at talagang nakakalungkot sa krisis na meron tayo tapos meron pang ganito. Pero ang maganda rin din Sir Admar yung tamang venue o tamang avenue ito ipapahayag at hindi yung korte ng public perception but rather yung talagang legal at talagang may mapapanagot base sa o alinsunod sa ating batas. Opo, pero kung matatandaan natin, 'di ba? Isa nga itong si dating Speaker Romualdez dapat ay imbitahan. Nagkaroon pa nga ng debate. Imbitahan na 'yan kasi sila yung involved dito sa pagbabudget eh. Tapos ang kanilang nirarason mayroong interparliamentary courtesy. Pero alam naman natin malaki po ang involved na pera. Tapos noong time na narinig din natin na lalabas na sana kahit via online na magsasalita sa investigasyon via Zoom yata or online mga prof si dating Congressman Zaldico pero parang pinigilan kasi daw maraming mga technicalities na hindi pwede. No, ngayon lumabas si Gutesa, merong mga nabanggit kalaunan na nawala. Hindi na dugtungan lalo na nung na-mention yung mga malalaking pangalan ng Pangulo, pangalan ng Speaker din. Tapos itong pinaka-latest na tinaguriang Brave 18 tumutugma doon sa naging pahayag ni Gutesa, tumutugma doon sa naging pahayag nitong si dating Congressman Zaldico, considering sila ay mga dating empleyado ni Congressman Zaldico. Pero hindi nila pinayagan na makapagsalita. Ang dami ng mga ebidensyang inilalabas din ni Attorney Levy Baligod na for sure mula dito sa Brave 18 na ito. And pero doon kay Madriaga, grabe, pinayagan na makapagsalita kahit mali-mali. Prof. Yun nga po una sa lahat sa lalim siguro nitong usaping ito sa lalim sa dami ng taong involved o mga personalidad hindi mo na siya basta-basta mapapatining kasi sa pagkakataong ito gagawa ng pagkakataon ang poong may kapal na talagang mapanagot at yun yung siguro sinasagot ng poong may kapal yung dalangin siguro ng bawat isa sa atin na talagang mapanagot na kasi ito hand of God na tong nangyaring in terms of turn of events kasi ang pinagtataka ko kung aanalisahin natin bakit hindi ipatawag at parang napakababaw naman ng interparliamentary courtesy para hindi siya imbitahan sa kahit na saang pagdinig, lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee. Lalo nang alam mo na inborn, sige, you want to be partial, di imbitahan mo si dating Senate President Chis Escudero, magharap-harap dahil technically sila yung dating leadership. So, hindi ko makita yung usapin sa lalim at bigat ng usapin nitong flood control scandal na ito or issue na ito, yung justification ng interparliamentary courtesy parang talagang hindi ko matanggap yung ganong klaseng justification ikalawa nagtatagni-tagni yung mga kwento at nagko-corroborate yung pahayag ng bawat isa. So talagang ang basa ko dito Sir Admar, matter of time to. Meron dito talagang maglalahad. Pero yun nga ang pinakasusi dito ay sana mapauwi natin ng mabilis at hindi na abutin pa sana at wag sanang dumating sa puntong gumamit ng legal na pamamaraan para hindi makabalik din si Zaldico dito. We need him. I think it will force the hand of many of those who are actually involved para magsalita at ilahad na ang kanilang nalalaman. Pero hindi pa nga alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang presidente ba na inaakusahan ni Zaldico na meron ding natanggap
o itong sinasabi din ni Attorney Harry Roque na nakipag-ugnayan sa kanya itong si Congressman na dating Congressman Zaldico na hindi naman po naganap yung pag-aresto. Sabi nga ni Congressman Leandro Leviste, dapat hindi ang Pangulo mismo ang magbalita kasi kabilang din siya sa inaakusahan. Pero speaking of Congressman Leviste, meron siyang recent post 1 hour ago. Sabi niya rito, kung hindi ang Kongreso ang mastermind ng flood control, tungkulin nating tukuyin kung sino talaga ang mastermind. Kasi meron niyang nabanggit dito. I-quote ko lang ito. Mahaba-haba itong nabanggit ni dating Speaker Romualdez. Sabi kasi niya rito, Prof, I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I am telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administration as well. And I say this carefully, if this matter is to be handled as legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. So, ano pong masasabi niyo pa dito? Sir, isa lang yan, political survival. So, they are basically on a political survival mode. So, lalo na yung pahayag niya na he will not go down quietly. So, ito yung postura na talagang kung dumating sa punto, if push comes to shove, at maipit siya, ilalahad niya yung kanyang nalalaman. Because at the end of the day, he has basically to survive. And more importantly, ito yung pinaka dapat nating maging critical tayo. Ano yung naratibong bubuuing kwento na dapat maging critical tayo? At ikalawa, mas lalo tayong maging mapagmatsyag kasi pagdating sa huli, perception issue to eh. It's a perception game na sino ba talaga? Pero ang dynamics ng mga nangyayari is between these people, it's really about political survival. Kaya ang hirap mong i-cover up itong ganitong klasing ganito kalaki at ganito kalalim na iskandalo na talagang babalik at babalik kasi marami kang loose ends.